What do we do? We will walk around. It's good to walk around and enjoy the sunshine. It's hot. Should you start learning mommy's language? No. Why? Don't cycle. Hmm? Don't cycle. Can I have some bite? Is it nice? You're right. You see the? So many walks there. Do you see the banana trees? What's inside the blue cover? What are they covering? Bananas. Why do you think they cover them? Because no mosquito. Ants or mosquitoes cannot if ants or mosquitoes come, they cannot grow. They cannot touch the bananas, right? Yes. Come, you're very smart. Where did you learn? Don't touch the banana because if they touch it, they will not grow. You're right. Where did you learn that? No. Did your dad teach you that? No. I thought your dad taught you. How long is the banana going to grow up? I love banana. You love bananas. Yes, I love Okay, while waiting for them to grow up, we will buy from the market, okay? Okay. Alright. How Time check, alas 8:30 ng umaga. Ay, nako guys. Hindi ko napansin na 5 araw pala akong hindi nakapag-vlog. Sobrang busy. Plus, yung mga sakuna na nangyari lately. Hindi ko nga kayo nakwentuhan. At alam ko, nagtataka siguro kayo kasi yung nagkumusta sa akin kahapon, nagtanong, hindi ka ba nakakuha ng video or nag-vlog guys? Yung cellphone talaga wala, hindi pumasok sa isip ko yan nung nag-earthquake. Ang una ko talagang nasa isip ay ang mga bata. Wala akong dala, wala akong suot sinelas and everything. Pero kwentuhan ko kayo kung ano talaga yung nangyari para ma-imagine ninyo. So, pinatapos lang pala muna yung birthday ko, no? Okay naman, simpleng celebration. Para na rin siyang Thanksgiving sa lahat na nangyari ngayong taon. Sa lahat ng mga magagandang nangyari ngayong taon. Though, a day after, doon naman tayo sinubok ng natural disaster. Ayun nga, alam ko marami yung mga nangumusta sa amin. Maraming mga nag-message, mga kaibigan natin na taga-abroad, mga OFW na nangungumusta. Dahil a day after that, niyanig naman ang Sarangani Province, General Santos City din ng 7.2 intensity or magnitude ng lindol. To be honest with you guys, no, etong lindol na to, for me, sa buong buhay na na-experience ko yung lindol ng Pilipinas, parang ito yung pinakagrabe talaga, as in. Nung araw na yon, pumunta kami ni auntie sa immigration. So, ang immigration office dito sa Jensen ay nasa Robinsons Mall. Tapos, hindi naman kami masyadong nagtagal doon. Talagang yung sadya ko lang talaga doon ay yung visa lang ni auntie. Pero guys, kung saan man kami nakaupo ni auntie, doon sa may immigration office sa labas. I know. Immigration office sa labas, doon talaga na nabagsakan talaga ng mga ceiling sa photos at videos pagkatapos ng lindol. So, talagang nakakatakot isipin. Ayan. So, talagang nakakatakot isipin guys kasi nung morning na nangyari ang lindol, lumabas kami ni auntie para asikasuhin yung kanyang visa extension. And of course, congratulations kay auntie dahil ngayon naka-extend na naman siya ng at least 2 buwan. Plus, kasali na sa binayaran ay yung kanyang alien card or yung kanyang ID para sa mga foreigners na nandito. So far so good, very smooth. And ang cost nga pala nun ay nasa 8,100 pesos. Bali, 2 buwan na siya na extension plus yung kanyang ID card. Pagkatapos namin doon ni auntie, siguro mga isa't kalahating oras lang kami doon sa umaga. Lumabas na rin kami. Pagkatapos naman naming nag-asikaso ng visa, pumunta naman kami sa isang malapit na mall para bumili naman ng mga floater ng mga bata. Kasi we're supposed to go sa isang island para
mag-relax. Ayun. The day after that. Hindi rin kami nagtagal dun sa mall na yun kasi medyo madali na ako mapagod lately. So, pagkatapos MJ. So, after that guys, siguro mga anong oras na yun, maghahapon na, no? Sabi ko kay auntie, dadaan muna kami ng palengke. Ito yung araw na talagang niyanig kami dito ng lindol. Sabi ko, auntie, dadaan tayo ng palengke. Kasi, kakagaling ko lang din for check-up. So, there were 3 main things I did on the day of the earthquake. Number 1, extend auntie's visa. Number 2, to take care of the things na kailangan kong bilhin para sa mga bata. And number 3, para sa aking prenatal check-up. Kasi, parang nalilito na ako sa counting ng date. So, ang ginawa ko talagang nagpa 3D ako ultrasound and everything went well naman. So, ngayon, during the prenatal check-up, everything was okay naman. Siyempre, walang may alam na on that day maglilindol, 'di ba? Everything was okay, everything was healthy. The baby is doing well and actually growing past her age. So, sabi ng doktor, parang napaparami daw yung lamon natin, guys. Dahan-dahanin na daw muna yung kanin. So, simula nung nagpa-check up ako hanggang ngayon, yung kanin ko siguro tag 2 kutsara na lang. Na-overwhelm kasi ako, guys. Nakalimutan kong magbilang na, uy, medyo malapit na pala. Kailangan na nating mag-diet. So, anyway, pagkatapos ng check up, sabi ko kay auntie, auntie, daan muna tayong palengke. Kasi, sabi ng doktor, more on gulay na tayo this time. Pero sa pagod ko guys, sabi ko wag na lang, diretso na lang tayo sa bahay. Pagka-uwi namin sa bahay ni auntie, that was around 5 p.m. Humiga muna ako sa sofa, which is nasa lower floor. Mabuti na lang lahat kami nasa lower floor. Kasi 15 minutes pagkatapos kong mahiga, na-feel ko guys na parang nayayanig yung sofa. Doon pa namin na-realize. Pero mga split second lang yun. Uy, bumalik, may lindol kasi nagkaroon na kami ng lindol last month. Uy, lindol, ganun na, linog sa Bisaya, linog. Eh, wala kaming CCTV sa bahay, so walang record ng anything. Pagkasabi guys na lindol at medyo malakas yung starting niya, wala na akong naisip kundi bumangon sa sofa at i-grab ang 2 bata. Mabuti na lang talaga at andito sa bahay yung kapatid ko na lalaki, tsaka yung kasamahan o yung staff namin, ayun. Tapos si auntie yung pinaka-grabe yung experience. Guys, si auntie talaga yung may pinaka-grabing experience. Anyway, meron naman siguro silang lindol, pero never, in 3 years ko na nakatira ako sa Uganda, I never experienced earthquake talaga. Though auntie said na dumaan din daw yun sa kanila, pero hindi katulad na sa Pilipinas. So isa yan sa mga naging shock niya. Kasi last time na naglindol last month, it was around 6 point something. And this one is around 7.2. May nagsabi pang 7.8. So ngayon guys, hindi ko na nabantayan si auntie kasi inuna ko talaga yung 2 bata dahil umuulan. Umuulan. Sobrang nakikita ko na yung mga poste ng kuryente guys na talagang parang matutumba, nagsisway-sway kasi iba yung lindol this time. Hindi siya yung lindol na left, right na movement. Para siyang alon. So ang hirap talagang lumabas. Buti na nga lang nahawakan ako ng driver. Namin dahil kung hindi, patay guys, tumba talaga yung lola ninyo kasi hindi ako makastep. Parang iba yung galaw ng lupa. Ikalawa, hawak ko yung bata. Hawak ko si Chico. Hawak ng kapatid ko si Kulot. At the same time, ang hirap maglakad. Umuulan pa. So, ang hirap. Hindi ko na naisip na alalan na tingnan pa si auntie kasi ang dami kong iniisip during that time. Ang last na nakita ko kay auntie is palabas na siya ng bahay. Pagkalabas niya pa ng bahay guys, natumba pa talaga si auntie. Kasi nga, hindi ka basta-bastang makakagalaw. Alam ko lahat ng mga taga-Jensen during that time or lahat ng talaga naka-experience ng pinakamalakas na magnitude na point ng lindol 2 days back ay talagang makakapagsabi na you cannot just run or move. So paglabas ni auntie ng bahay, natumba siya, yung parang nadapa. Pero at least si auntie kasi, kaya niya yung sarili niya ba. So sabi ko, auntie, slow down lang. Ngayon, hindi na tumayo si auntie, sinabihan na siya na don't stand up, just lay down or lay low, ganun. Lay down? Anong lay down? Mahiga. So anyway, nag-lay low na. Pagka lay low,
hindi na si auntie tumayo, guys. Ang huling nakita ko kay auntie kasi hindi na rin ako tumayo. Parang nag-bend na lang ako, hawak ko yung dalawang bata. Si auntie, hindi na siya tumayo. Ang ginawa niya, guys, dahil talagang nagsishake-shake pa, gumapang na lang talaga siya. At during this time, lahat ng kapitbahay namin nakalabas na ng bahay nila, nasa labas na ng bahay nila, nagpe-pray na and everything. Nakita nila si auntie na gumagapang, which is for me, it was better that way. Kasi pag tumayo si auntie, guys, matutumba talaga siya. Ako naman, nakabend ako ng konti to balance myself. Kasi parang kinabahan ako, guys. Parang kinabahan ako na parang kailangan ko mag-focus sa paghawak sa mga bata. At the same time, yung pag-balance ng hininga ko ba. Kasi kung hindi ko binalance, parang magpa-panic mode ako during that time. So eto, andito kami sa labas, guys. Oh, dala ko yung mga bata dito na part. Hindi kami, Calby, where are you going? Inside? Okay. Yeah, I'm coming. Let me rest for 5 minutes. So, nung nangyari yun, mga around 5:30 going to 6 p.m., umuulan-ulan dito sa amin. Hindi ka na makapunta ng malayo kasi nga sobrang shaky ng lupa. So, dito lang kami, guys, na spot. Ayan. Hawak ko ang mga bata dyan. Andyan ang kapatid ko. Hawak niya si Kulit-Kulot. Kasama ko rin yung driver. Ngayon, si auntie, guys, nadapa siya sa harap ng bahay and then gumapang na lang siya dahan-dahan papunta dun sa gilid. Hindi pa kami nakapag-move nun kasi nga hindi pa natapos yung lindol. So, imposible talagang maglakad ka dahil pag naglakad ka, talagang matutumba ka. May mga sasakyan pa. Yung mga sasakyan, guys, umaatras, umaabante. Etong mga poles ng kuryente, talagang grabe yung pag-shake niya. At wala akong dala, guys. Wala akong dalang kahit ano. Walang bag, walang cellphone, wala. Yung mga anak ko lang talaga yung bit-bit ko. Ngayon, mali pa yung napuntahan namin kasi dapat doon tayo sa bakanting lote. Dito ang daming linya ng kuryente. Ayan. So, since hindi kami makagalaw, sabi nung kasama namin na antayin muna na mag-stop and then lipat kami dun sa bakanting lote. And then, nung nag-stop na siya, naglakad kami, guys, mabilisan. Ang dami ng tao dito kasi punong-puno rin yung kabilang bahay. May mga birthday sila and everything. Imagine. So, dun kami lumipat sa gitna ng bakanting lote. Kasi at least dyan, merong mga space sa mga bahay at saka malayo pa yung poste. Ayan, so medyo matagal pa talaga, guys. Si auntie that time, nandito na siya sa gilid. Sabi ko, auntie, dito ka, pumunta ka dito. Kaso hindi na siya makagalaw. Siguro, nag-iisip siya ano susunod niyang gagawin. Pero yun nga yun nangyari, guys, no? It was a very shocking moment for me, para sa mga bata, para kay auntie. Na pagkatapos ng lindol, nung pumasok na kami sa loob ng bahay, kasi na-sure na talaga namin na tapos na siya, parang hindi kami nakapagsalita. Hindi kami nag-usap ng mga 30 minutes hanggang 1 oras. Yung parang nakatulala lang kami and then parang nagbe-breathe in, breathe out. Kasi for me, parang yun yung pinaka-worst na klase ng lindol. So during that time, hindi pa ako nakabukas ng cellphone, hindi ko pa hinawakan yung cellphone ko, hindi pa ako nag-check ng anong balita dito sa Gensan. And then doon na namin nakita lahat ng mga updates kung ano kalakas yung magnitude, kung meron bang kasi malapit yung General Santos City sa dagat. Kung meron bang mga tsunami threat, anong nangyari sa mga buildings, mga establishments, at saka mga mall. Naku, guys, nung nakita ko yung picture at saka yung video nung Robinson Mall at saka KCC Mall kung saan kami pumasok ni auntie nung araw na yun, talagang nanindig yung balahibo ko. Kasi what if we were there for longer hours? Na-feel ko na nga, guys, na parang sumikip yung tiyan ko during the time na nandito lang kami sa labas ng bahay. How much more kung doon ka sa loob ng mall? Parang, ang hirap. And to be honest with you, guys, parang ngayon, parang di pa ako makapag-move on. Parang traumatic experience siya for me kasi nakakatakot. Okay? Nakakatakot siya. Si auntie din talagang natakot siya ng bongga kasi ngayon niya lang na-experience yung ganung kalakas na lindol. And sa kanila sa Uganda, every time na naglilindol, talagang affected lahat ng mga buntis. Kaya talagang nag-worry si auntie nung nangyari yung lindol. Hindi ko na masyadong maalala ano pa yung mga nangyari. Basta ang number 1 ko lang talaga na nasa isip is yung 2 bata. Yun lang talaga. Bahala na yung bahay. Bahala na yung mga birth certificate dyan. Bahala na yung mga
cellphone dyan, bahala na lahat, mga passport dyan, which is mali naman talaga guys. At least sana nagdala lang man tayo ng kahit na anong documents, no? Kaya nga feeling ko this week magpe-prepare talaga ako ng emergency bag para sa mga bata. Nung natahimik na kami sa loob ng bahay and then nakita na namin yung mga updates, it was nakakapanindig, balahibo siya. And I know lahat ng mga kaibigan natin sa abroad, kahit yung tatay ng bata, no, nag-message sa akin, nakita ko sa balita, okay lang ba kayo, ganyan, ganyan. Kasi talagang malakas siya. And sarado nga yung mall sarado yung mall ng isang araw or kahapon dahil inaayos nila yung mga building. Dahil sobra talaga guys, pag nakita ninyo sa balita, sa social media, if i-search ninyo General Santos City 7.2 or 7.8 magnitude earthquake November 17. Ayan, i-check ninyo ng November 17. Talaga makikita ninyo yung mga videos kung anong nangyari at may mga tao pa sa mall na yon. Now, I still thank God kasi Friday nangyari yun. Pag Saturday, guys, naku, times 3, times 4 pa yung mga tao sa labas. Of course, I'm grateful dahil okay kami, okay yung mga bata. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nag-message, nag-email, nagpadala ng kanilang mga concern na mensahe sa aming mag-iina at kay Auntie Christine. Maraming salamat. For you guys to take your time to check on me and the kids is a very big thing. And I am extremely grateful sa concern ninyo sa amin. And I am happy, I am glad, and I am grateful to tell you guys na okay kami. Though now parang gusto kong matulog na lang sa baba kasi nakita ko naman 2 floor yung bahay. Parang ayoko nang matulog sa taas dahil natatakot ako na baka maulit yung lindol. So anyway, after that, since maraming mga haka-haka kasi alam nyo naman yung mga tao mabilis magsalita and I can't blame them kasi. And of course, you can't blame them naman ang mga tao na mag-isip na may tsunami kasi earthquake minsan dun talaga papunta. Kahit na hindi pa nag-update ang balita na walang tsunami threat, yun talaga ang unang iisipin ng mga tao, lalong-lalo na dito sa General Santos City na malapit kami sa dagat. So nagsialisan lahat guys ng mga kapitbahay namin, pumunta sa mga higher ground, sa probinsya. Ako naman dahil nagsialisan sila at walang kuryente, dahil lahat ng kuryente naputol on that day, nagsabi na din ako sa mga kapatid ko na sunduin na din kami para doon na lang kami magkita-kita sa bahay ng isa ko pang kapatid to update each other and to make sure na everyone is safe. So around after 2 hours pagkatapos ng lindol, nagpasundo na rin kami sa kapatid ko and we were able to stay and sleep sa bahay ng isa pa naming kapatid kung saan at least nakapag-update kami kung ano yung nangyari, kung nasaan sila during that moment. Kasi si mama nasa tindahan siya. And si mama medyo nanenervyo. So at least safe lang si mama, nakita na kami doon. Yung kapatid ko naman, nasa daan sila. Kakasundo niya lang sa mga bata. And she was happy na nasundo niya bago pa lumindol kasi mag-stampede talaga sa school. Ako naman, in-update ko sila kung anong nangyari and I felt relieved. I felt okay. Though sobrang weird ng feeling after ng lindol kasi parang feeling ko masyadong magalaw yung baby after. Siguro na feel niya na parang nag-panic mode ako or nag-stress mode ako, ganun. But I am praying. Last night I was sleeping with the kids and I was just silently praying na Lord, you know better. You have a plan for us. All I can do is to pray to keep my children safe, my loved ones safe, my family safe, and to keep me safe. Ayun, yun lang muna. So, nung the day after, which was November 18th, actually, meron na kaming nakaplano noon na get away sa mga bata, sa family, papuntang island. I really had to cancel, you guys. It was not the thing I really wanted to do after a very strong earthquake for me. I wouldn't want to be in any form of water, bodies of water. I wouldn't want to be in any water transport, yung mga barko, bangka, ferry, no. So, kinansel lahat yun and we decided to stay home. Nagkataon pa talaga na si Chico ay nagkaroon ng breathing problem dahil sa plema and I had to take him yesterday to a doctor. I hope today he will feel better after some few rounds of medicine. Pero nandito lang siya sa bahay. Pinatulog ko nga siya ulit kanina after medicine kasi ang daming alarm. Pa-alarm kami ng 11, pa-alarm kami ng 12, pa-alarm kami ng 6 a.m.
So all those times talaga ginikising ko siya dahil yun talaga yung instruction ng doctor para hindi na lumala yung plema na pumasok or pababa na sa kanyang lungs. Ayan, so ang dami nating iniisip no as nanay, pero at least I am happy once again na well tayo at kayo dyan kung nasaan man kayo. I hope you guys are okay. Sa lahat ng mga kababayan ko dito sa General Santos City at mga kalapit na areas na affected ng 7.2 magnitude na lindol noong November 17, I hope you guys are well, okay, safe and healthy, lalong-lalo na sa mga loved ones ninyo. Ayun, maraming salamat once again you guys. Yun lang yung update ko. Wala po talaga akong any form ng videos and photos na nakuha on that day kasi like I said, wala po akong dala. Yung dalawang anak ko lang paglabas ng ulan pa nung araw na yun. So, yeah, let's hope, let's pray for the best. And sana ako, prayers ko lang talaga, I wouldn't want anyone to have to suffer or to lose someone during this kind of calamities. Sa lahat ng mga taga-abroad na however pagod you are, however pagod you are, or however busy you are, you really found some time na mangumusta. Maraming salamat you guys from the bottom of my heart. From Auntie Christine and my kids, we are grateful. Maraming salamat po sa pagmamahal ninyo and sana wag nyo kaming iwan sa kwento-kwento ng aming buhay. Hanggang dito na lang muna guys kasi I really wanted to update you about what happened last November 17 for 7.2 magnitude or 7.2 intensity earthquake here in Sarangani Province, General Santos City. And I hope you guys are now okay, na narinig nyo na galing sa akin. Maraming salamat and I'll see you guys on the next episode.